Negosyong hardware mga kanegosyo, paano to kumikita? Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kung may negosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Paano kumikita yung hardware na negosyo, mga kanegosyo? Tulad lang din siya ng grocery store, mga kanegosyo. Platform business model. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nagbo-boarding house lang kasi ako mga kanegosyo nung nag-aaral ako sa TIP kasi taga Cavite ako. After ko graduate ng college, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko kasi sobrang accessible yung biyahe. Malapit ako sa MRT, LRT. Biyahe ko pa north, pa south, east, west. Abang nag-work ako as a sales, doon pa rin ako nakatira sa boarding house ko nung college. At nung napagdesisyonan ko na magdinegosyo ako at nag-resign ako sa work ko, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa boarding house ko. Yung boarding house ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. At nagkataon mga kanegosyo, may community akong pinaglilingkuran. Ang community ko mga kanegosyo is college student. Naging tambayan ng college student yung sari-sari store ko. Pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. Bakit sari-sari store yung napili ko? Ang purpose ko lang talaga noon matuto sa pagninegosyo. At ang sari-sari store, pambansang negosyo yan, sobrang dali buksan. Tapos hindi rin ako marunong magluto. Wala din akong ibang skill na ibang pwedeng pagkakitaan. So, pinili ko yung sari-sari store na lang. Isa sa mga natutunan ko sa sari-sari store, ang sari-sari store never magiging grocery store. Dahil magkaiba sila ng business model. Ang sari-sari store pag lumaki, sari-sari store pa rin po yan. Excuse. Ang sari-sari store, ang model po niyan ganito. Mamimili ka ng produkto mo, maglalabas ka muna ng pera, at kikita ka lang kapag nabenta mo na yung pinamili mong produkto. Sa grocery store mga kanegosyo, babagsakan muna sila ni supplier ng produkto. At magbabayad yung may-ari ng grocery store sa supplier within 3 to 4 months pa mga kanegosyo. Pure gold nga umaabot ng 5 to 6 months bago sila magbayad kay supplier. So mas napapaikot nila yung pera, mas nagagamit nila sa ibang pwedeng pagkakitaan, pwedeng pambayad ng renta, pambayad ng empleyado, pambayad ng bills, kuryente, tubig, sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Panalo dito yung may-ari ng grocery store. Cash flow gaming. Ganon din dito sa hardware mga kanegosyo. Babagsak muna yung supplier ng mga PVC, supplier ng pako, supplier ng buhangin, at kung ano-ano pang supplier ng tinitinda sa hardware, at magbabayad yung may-ari ng hardware. Kaya nga favorite to ng Chinese na negosyo, ng negosyanteng Chinese. Dahil cash flow gaming mga kanegosyo. Mapapansin nyo, karamihan ng mga Chinese ang negosyo sa hardware. Nasa level 2 business model na po sila. Platform business model. At bukod sa magbabayad sila sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan, dito sa hardware, ang taas pa mag-markup ng ibang nagtindahan ng hardware mga kanegosyo. Minsan ang markup nila 30 to 35% sa isang produkto mga kanegosyo. Bukod doon, magbabayad pa sila kay supplier sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Kaya panalo talaga dito sa cash yung may-ari ng hardware.
Kaya lalong lumalaki yung negosyong hardware, mga kanegosyo. Lalo na magaling humawak ng pera yung mga Chinese na negosyante. Kaya nga favorite nila tong negosyo. Kahit yung mga pintura mga kanegosyo, ganun pa rin. Magbabagsak muna si Boysen Davis sa hardware at magbabayad yung may-ari ng hardware within 3 to 4 months. Alam niyo, para kang umutang sa bangko ng walang interest. Pwede mong gamitin yung pera sa loob ng 3 buwan nang walang interest, mga kanegosyo. Kaya mas lalong napapaikot nila yung pera kasi nasa yung may cash flow gaming yung may hawak ng cash, siya yung panalo. Ganun po kumikita ang negosyong hardware. Halos katulad lang din siya ng grocery store. Pero ang sari-sari store never magiging grocery store dahil magkaiba sila ng business model. Sa sari-sari store, mga kanegosyo, habang buhay kang reseller dyan. Well, hindi masama ang sari-sari store, kumita din po ako dyan. Pero mag-isip ka ng isang produkto na pwede mong ma-scale up. Halimbawa, ice tube. Yung ice tube, mga kanegosyo, yun, pwede mong apply ng distribution model. Ikaw yung nagbabagsak ng yelo sa palengke nyo, sa mga mall, mga kiosk. Yung ice tube, pwede ma-apply ng distribution business model. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one, i-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model, apply ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing. Hanapin yung community ng may pera, mayaman. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante ang paggawa ng original content. Kung umabot ka sa dulo na video na to, comment ka naman. Gusto ko malaman yung tumatapos ng video ko. Comment nyo hardware. Heart mo na rin to. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.